Magandang umaga ka-recharge. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa umagang ito. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita na dadalhin sa atin ng ating kapatid sa umagang ito. Sana po ay mabless tayo sa mensahe ni Lord sa umagang ito. Sa ngayon po, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, dinadakila sa kabutihan mo, Lord God, sa buhay namin sa umagang ito, Panginoon. Sa muli, Panginoon, binigyan mo kami ng lakas at panibagong buhay, Panginoon, upang harapin ang umagang ito, Panginoon. Nakasama ka, Lord, sa aming pagising. Father God, sa magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, itago niyo po siya, Panginoon, sa iyong likuran. I-fill niyo po siya, Panginoon, ng inyong Holy Spirit, Lord God, na ma-share ang iyong salita, Lord God, at maisapamuhay ito, Panginoon, ng bawat isa na nakikinig, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat sa pag-ibig mo at sa lahat ng blessings na meron kami sa umagang ito, Lord God. Dinadalangin namin ang bawat isa, Panginoon, na samahan mo po sa umagang ito, saan man sila ngayon, Panginoon, naroroon. Ikaw po ang lagi namin kasama, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
kailan pa man. Kailan ay di lalayo
Muli magandang umaga po sa bawat isa, sa mga nanonood sa Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong araw po ang pag-uusapan po natin is overcoming fear. So, pwede nyo po bang i-comment sa comment section, overcoming fear? So, yun po, ikaw po ba ay naka-experience na ng fear na and parang feeling mo na dominate na, nakokontrol na talaga yung buhay mo, and yung fear po talaga is it stops you from parang good things happening in your life, and it stops you from bringing out the best in you. And you know what? It is a very powerful emotion and it can be irrational. Amen po. And it doesn't make sense talaga when a person is feeling in fear. They have a tendency to do something na hindi talaga tama. So right now, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. So sabi po dito, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline." So let us pray. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, we exalt your name, Lord God. Really, Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, ng papasiyasat, humihingi po ng kapatawaran sa aming nagawang pagkakasala. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang siyang maghari at kumilos sa aming buhay, at hayaan po, Panginoon, na marinig namin yung salita, maranasan namin yung presensya, ma-apply po namin sa aming buhay. Lord God, ano man po ang aming mga struggles, we lift up and entrust to you everything, O God. Ikaw lamang po, Panginoon, mataas, madakila, maluwalhati. In Jesus we pray, Amen. So, yun po, dito po sa scripture na ating binasa. So, kailangan po natin maintindihan muna. So, binigyan tayo ni Lord ng hindi ng spirit of timidity. So, anong ibig sabihin ng timidity? So, it's the lack of courage and confidence. So, hindi ka talaga matapang, kulang ka sa lakas ng loob, at hindi ka kumpiyansa sa iyong sarili. Amen. And pag wala kang kumpiyansa sa sarili, ibig sabihin timid ka. Amen po. So, parang yun nga, nagiging mahiyain ako. Sinasabi mo lang na mahiyain ka, pero actually, hindi ka talaga mahiyain. So, wala ka lang confidence, takot ka lang. And so, ang pag-uusapan po natin is on how to overcome timidity. So, may 3 pong diskarte na binigay sa atin si Lord. So, ito po ang sinasabi, power, love, and self-discipline. So, ito po yung 3. So, binigyan tayo ni Lord ng power, ng love, at ng self-discipline. So, isa-isahin po natin, power. So, anong power ang binigay sa atin ng ating Panginoon? So, ang ibig sabihin ng power sa wikang Pilipino, kapangyarihan. So, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan at maraming binigay sa atin ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, on one power that God is giving us is this on 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So, sabi dito, "And He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me." So, ito pong sinasabi ni Paul. So, sinasabi niya na ang grasya ng Diyos sa ating buhay ay sapat. Ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang bagay na bagay kapag tayo po ay mahina, pag tayo po ay walang lakas. So, kaya nga ang sinasabi niya, dapat ipagmalaki natin na mahina tayo. So, ano pong ibig sabihin yan? So, ang ibig pong sabihin yan, hindi naman natin totally pinagmamayabang na mahina tayo, na wala tayong alam. Ang ibig sabihin po, pinagmamalaki natin na tayo po ay dumedepende sa Diyos, na we are depending on God, we are relying on God, di ba? Yan ang maganda dito. So, ang grasya at kapangyarihan ng Diyos ay mananahan po sa atin kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Tayo po ay dedepende. Why? Kasi, you know what? Human have the tendency. So, we have the tendency to depend on ourselves. Naniniwala po ba kayo doon na may tendency po tayo to rely on ourselves, to believe in ourselves? Yun eh. So, alam nyo naman ang nagiging output, no? Kapag sa sariling lakas tayo dumedepende, so maganda ba ang lumalabas? O minsan, palpak. So, mas mataas yung chance na nagiging palpak kaysa gumanda. Kaya kailangan nga sa ating faith po kay Lord, every single day, kailangan magtiwala tayo, magdepend tayo kay Lord, because God has given us the power. Kaya alam mo, kagandahan dito, pag ikaw sinasabi mo, "Lord, mahina ako, wala akong alam, gusto kong mag-depend sa'yo, gusto kong magtiwala sa'yo. Alam ko hindi ko kaya, pero pagkasama kita, kaya ko. Alam kong takot ako, pero pagkasama kita, hindi na ako matatakot."
Amen. Yun ang sinasabi niyan mga kapatid. 'Di ba? Like for example, itong ginagawa ko ngayon, I cannot do and share the love of God and the word of God to you. Amen. Without God's grace and power, so that I should boast more about His power, so that His power may dwell in me right now. So, ang kapangyarihan kanino nang gagaling? Ang karunungan kanino nang gagaling? 'Di ba? Kay Lord lahat 'yan. So, we need talaga to trust in God para nga mawala ang ating fear. Kasi alam mo ang kagandahan pagka nagtiwala ka kay Lord, yun nga, Lord, sagot mo ko, Lord, back up mo ko, hindi ka na matatakot, confident ka na. Kaya nga, huwag kayong matakot. Kung ikaw ay magtitiwala kay Lord, tatanggal yung mga pangamba mo sa buhay. So, God will give you the power. Amen. So, number 2 po, on overcoming fear. So, you must do everything based on love. L-O-V-E, love. So, on Galatians chapter 5, verse 22 to 23, sabi po dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." So, totoo po yan. Lahat ng ginagawa po ni Lord is motivated by love. Not because of anger, not because of pride, not because of insecurity, not because of bitterness. So, everything that He does is based on love. Kaya nga, and even when the times na tayo po ay nagkakaroon ng problema sa buhay, because you know what? Dinidisiplina po tayo ni Lord. Because God discipline those He loves. So, ang kagandahan po dito, para po talaga matanggal po natin ang ating fear, ang importante kung gagawa ka ng isang bagay, kailangan po ang gagaling sa pagmamahal. Amen. Katulad po ng ginagawa ko ngayon. So, nag-share po ako ng words of encouragement today is because I'm doing this out of love. Since love ako ni Lord and love ko siya, so sobrang pagmamahal nag-overflow and I want to share it with others. Amen po. Kaya nga, when you do anything in love, talagang nagkakaroon ka ng courage, nagkakaroon ka ng confidence. Amen. Kaya, so again, number 1, para matagal natin ang ating fear natin sa ating buhay, kailangan natin i-acknowledge natin kanino nanggagaling yung kapangyarihan. So, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Panginoon. And pangalawa is kailangan natin gawin ito out of love, pagmamahal. So, last but not the least, para ma-overcome natin ang ating fear, so kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na self-discipline. So, when you say self-discipline on Titus chapter 2 verse 12, so it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So, yan ang kagandahan. So, ba't natin ma-overcome ang fear? Kasi nga, tinuturuan tayo na humindi sa mga mali, sa mga ungodliness, mga kamalian, so mga worldly passions. So, pag hindi ka gumagawa ng mali, ito ang kagandahan. So, magiging confident ka, kasi kung tama ang ginagawa mo, hindi ka mahihiya. Kasi alam mo kung saan ka nakatayo. Wala kang inaapakan na tao, and then, not only that, pag may self-discipline ka, ito ang nangyayari. You will live self-controlled, so upright and godly lives. So, alam mo ang kagandahan pag may self-control ka, may self-discipline ka, so dalhin natin sa finances. So, hindi ka mag-overspend. Pag hindi ka nag-overspend, may ipon ka. Natututo kang mag-budget. So, pag may ipon ka, hindi ka nag-overspend. Hindi ka na matatakot na maubusan ka ng pera, di ba? Kung may self-control ka, ang mangyayari niyan, may self-discipline ka. Hindi ka kakain mga pagkain na nakakasama sa katawan mo. So, in other words, nagiging healthy ka. Kaya nga, sabi nga 'di ba, sa buhay natin hindi daw natin kailangan na puro motivation. Kasi yung motivation daw parang switch lang yan parang switch lang, nabubuhay na mamatay. Kaya sobrang importante na meron tayong self-discipline sa ating buhay para magawa natin lahat ng mga magagandang bagay dito sa atin. Amen po. So, yun. Babalik naman po tayo as I end. So, how we can overcome fear? So, for God did not give us a spirit of timidity, so but a spirit of power, of love, and self-discipline. Kaya mga kapatid, in order for us to remove fear, surrender our life to the Lord. Why? Because once you surrender your life to the Lord, He will give you not the spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. So, let us pray po.
Heavenly Father, we praise you, we glorify you, exalt your name, Lord God. Lord God, sa umaga pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salitang aming narinig, Panginoon. Panginoon, patuloy ka po, Panginoon, na kumilos at maghari sa aming buhay. Lord God, maraming salamat po sa opportunity ngayong araw, Panginoon. Lord God, anuman po ang aming mga prayers, mga struggles, we lift up and entrust to you everything, O God, because we knew, Lord God, that everything is possible to you, Lord God. Lord God, fill us with your strength, fill us with your peace, and Lord God, help us to do good and stand firm until we see the harvest of blessing. In Jesus' name we pray, Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I were held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ayan, isang magandang umaga rin po sa bawat isa. Sa naman po ito ay napagpala sa mensaheng ibinahagi sa atin ni Brother David. At ngayon po tayo po ay dadako sa ating panalangin. Kung kayo po may mga prayer request or may mga gusto po yung panalangin, just comment po sa ating comment section. At sa mga susunod pong recharge ay ipapanalangin po namin. Ngayon po, samahan niyo po akong manalangin. Let's pray po. Yes, Lord God, Lord, na ikaw nga Lord na dinadakila namin. Oh God, Lord na kami nga Lord na patuloy niyong samahan Lord sa araw na ito Lord, na sa maghapong ito Lord, na ikaw nga Lord ang magbibigay ng protection sa amin. At God, ipinapanalangin din namin Lord ang tumataas uli Lord na bilang ng COVID, oh God, na Lord na hindi na nga to Lord na mas lumala pa Lord gaya ng dati. At Lord, sa lahat Lord ng frontliners, oh Lord, na pinapanalangin din uli namin Lord na bigyan mo nga si Lord ng divine protection Lord at mga kalakasan na kailangan nila Lord sa kanilang trabaho, God. At Lord, sa mga lahat po Lord ng mga pastors, oh God, na hindi ko na mababanggit, but alam mo Lord kung sino sila Lord, na patuloy nga sila Lord i-anoint Lord, na patuloy nga sila Lord na magpagamit sa iyong banal na misyon, oh God. Na Lord, sa bawat pamilya ko nga nila Lord, na ikaw nga Lord ang patuloy na mag-provide sa kanila Lord, mag-anoint sa kanila na kanilang mga pangangailangan. At Lord, sa mga churches, oh God, na may mga needs, oh Lord, ng mga churches na Lord, na ikaw nga Lord magpo-provide Lord sa iyong special na kaparaanan. Oh God, na Lord, sa mga kabataan, oh God, na i-provide mo nga sila Lord ng knowledge, oh God. Sa mga mag-i-enroll pa lang Lord, na ibigay mo nga Lord sa kanila yung mga needs nila Lord, sa kanilang needs sa pag-enroll, oh God, na ikaw nga Lord magpo-provide sa kanila, oh God. Na Lord, na patuloy nga lang kami Lord magtiwala sa iyo at ikaw may bibigay. At Lord, kami nga lang Lord ay nananalangin, oh God, na sa lahat ng mga lalabas ngayon, oh God, magtatrabaho, maghahanap buhay, oh God, para sa kanilang mga pamilya, na ikaw nga Lord ang magbigay sa kanilang protection, oh God. Na Lord, na ingatan mo nga Lord sila sa kanilang pag-alis, sa kanilang trabaho at sa kanilang pag-uwi. Nawa sila Lord ay iingatan mo sapagkat sila ay aalis upang magtrabaho para sa kanilang pamilya. Oh God, na Lord, na patuloy mo kami Lord na samahan, oh God, sa lahat Lord ng mga missionaries, oh Lord, na patuloy mo God din silang gabayan, oh God, sa kanilang mga tinatahak. At Panginoon, na nawa Lord, na patuloy mo kaming i-bless at gabayan sa araw na ito. Lord, ikaw lang itinataas, nadakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nawa po ay napagpala po ang bawat isa sa mensahe na pinagkaloob sa atin ni Brother David. Kung kayo po ay may mga comments or suggestions, pwede nyo po i-comment sa comment sections ng ating YouTube channel sa Facebook, sa Praise Assembly, Legazpi. Nawa pa ay napagpala ang bawat isa at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin sa araw na ito.
kay Brother John David, kay Charles sa prayer. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Recharge Daily.